Sa DSRP component tree relationships, hindi lang sapat na alam natin ang mga parte ng sistema. Okay? Again, kailangan nating intindihin kung paano sila nagkakaugnay. And actually, maraming iba't ibang uri ng relationship na maaaring mangyari sa isang system. So, hindi lang ito basta one-way na impluensya. Actually, pwede nga linear. Bakit? Kasi isang direction lang ang impluensya. Parang domino effect. A will affect B, will affect C. So, halimbawa, ang pagtaas ng temperature. Maaring magdulot yan ng pagtaas ng aircon usage. Maaring magdulot ng pagtaas ng energy consumption. And of course, pwedeng nagiging circular siya. Nagbabalikan yung impluensya doon sa pinagmulan. So doon nabubuo yung feedback loop. Halimbawa, yung pagtaas ng stress, maaaring magdulot ng pagbaba ng productivity. Na pag bumaba yung productivity mo, maaaring magdulot ng mas mataas na stress level. At syempre, dahil we are talking of systems, yan ay linked. Linked. Magkakaugnay ang maraming parte in complex ways. So, nagiging network siya. Nagiging food web. So, halimbawa sa supply chain, di ba? Yung supplier, link sa manufacturing. Di ba? Link sa distribution. Link sa retailing. Link sa consumption, sa consumer. So, dito sa DSRP component tree relationships, yung pag-intindi sa iba't ibang uri ng relationships, yun yung makatulong sa atin para maintindihan yung dynamics ng isang system at kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon. So, sa madalit sabi, hindi lang natin tinutukoy yung mga parte ng sistema, kundi pati na rin ang kanilang mga interaction. So, doon sa example natin kanina, ginamit natin yung steps 1 and 2 ng DSRP component tree relationships. Yung unang hakbang, tukuyin kung paano naapektuhan ng isang elemento ang iba pa. Halimbawa, kung paano naapektuhan yung pagtaas ng presyo ng kuryente, ng pagtaas ng presyo ng kuryente ang paggamit ng aircon. O paano naapektuhan ng social media ang political opinions. So, gawin muna yung step 1. Tapos, saka gagawin yung step 2. Iguhit o ilista ang mga links, yung cause and effect links. So, ginawa natin yung sa example natin kanina. Yung mga cause and effect links na yun, yan yung mga ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga variables. Okay? So, halimbawa, pagtaas ng temperature, lagyan natin ng arrow papunta doon sa pagtaas ng paggamit ng aircon. Di ba? So, yung mga links na to, nagpapakita ng direction ng influence. Ngayon, yung step 3, tukuyin kung ang mga interactions na ito, di ba, dinugtong-dugtong muna ng linya, ay reinforcing o balancing. Ayan. So, medyo nagiging komplikado na ha. So, makinig maigi. Yung reinforcing, yan yung nagpapalakas o nagpapatindi ng pagbabago. Nire-reinforce. Nagpapalakas, nagpapatindi, nagpapalala ng pagbabago. Halimbawa, yung pagtaas ng benta, maaring magdulot yan ng mas malaking investment sa marketing na maaring magdulot ng mas mataas na benta lalo pa. O di ba? Nagre-reinforce siya. Nagpapalakas sila, nagpapalala, nagpapatindi sa isa't isa. Yung balancing naman, ang kabaliktaran naman nito, yung balancing, nagpapabagal o nagpapatigil doon sa daloy ng sistema. Pupwedeng nagpapatigil siya sa pagbabago, nagpapatigil siya o nagpapabagal sa pagbabago, o nagpapatigil sa pagkabulok ng sistema. Pupwedeng gano'n in both ways. So halimbawa, yung pagtaas ng presyo ng product, bababa yung demand. O, di ba nakita nyo na nagsasalungatan yung dalawa? Tumaas yung isa, bumaba yung isa. Then, ang mangyayari dyan, bababa yung presyo. So, nagsasalungatan sila, nagbabalanse. So, yung pagmamapa sa mga interactions na to, pag dinrawing na natin yung mga linya, ipinuwesto na natin yung mga variables, nilagyan natin ng mga curved na arrows, yung nagmamapping na tayo, nagpapakita yan ng ripple effects o yung mga sunod-sunod na epekto ng isang pagbabago sa buong sistema. Ibig sabihin yan, natutulungan tayong matukoy kung saan dapat ipwesto yung mga leverage points. Diniscuss natin yan sa mga naunang
lesson, yung leverage points o yung mga punto kung saan ang isang maliit na pagbabago or maliit na intervention ay maaaring makapagdulot ng malaking epekto. Ngayon, balikan natin yung ating visual sentence structure. Madaragdagan na ngayon doon sa ginagamit natin sa paggawa ng causal loop diagram. Balikan natin, yung noun, yan yung variable, yan yung pangalan. Ito yung subject ng ating pangungusap sa CLD or causal loop diagram. Ito yung bagay o konsepto na nagbabago or may value. So kung merong nouns, merong ding verb. Yung verb na yan o yung pandiwa, yun yung arrow. Ito yung nagpapakita ng action o yung direction ng impluensya. Ipinapakita nito kung paano naapektuhan ng isang variable ang isa pa. Halimbawa, tumaas, bumaba, nagdudulot ng pagtaas, nagdudulot ng pagbaba, etc. Ang adjective ay yung naglalarawan sa nature ng relationship na ito. Ito yung sasagot sa tanong na ano ba ang pagbabago sa isang variable? Anong klaseng pagbabago yon? Ang pagbabago ba sa isang variable ay nagdudulot ng parehong direksyon ng pagbabago o kabaliktaran o magkataliwas? So ang adjective na ginagamit sa causal loop diagram ay yung S at O. S at O na isinusulat natin sa tabi ng arrowhead. Simulan natin doon sa S. So yung unang adjective na gagamitin natin ay yung S. Yung S kumakatawan sa same or pareho. Same or pareho. So, ipinapakita ng S na ang pagbabago sa isang variable ay, makinig maigi, nagdudulot ng parehong direksyon ng pagbabago. Key term, parehong direksyon ng pagbabago sa isa pang variable. Ibig sabihin, kapag tumaas ang isang variable, tataas din yung kasudlong na variable. Kapag bumaba ang isang variable, bababa din yung kasudlong na variable. So, same sila ng direksyon. Parehong up, parehong down. Parehong lalaki, parehong liliit. Ang gagamitin nating label na isusulat natin sa may arrowhead ay S or same. So, let's say, magpakita tayo ng example. Sa halimbawang ito, di ba? So, yan yung dalawang variables. Quality of instruction, nilagyan natin ng arrow papunta sa student competence. So, pag tumaas ang quality ng instruction o yung kalidad ng pagtuturo, tataas din yung kakayahan ng estudyante. Kung bumaba ang kalidad ng pagtuturo, bababa din, siyempre, ang kalidad ng estudyante. Ibig sabihin, direkta o positive ang kanilang relationship. Pag sinabing positive, same. Pag sinabing positive, same. Pag pareho silang tumaas, positive relationship yon. Pag pareho silang bumaba, positive relationship pa rin yon. So, ang ilalagay natin sa tabi ng arrowhead ay S. S stands for same. Ito pa, meron tayong dalawang set of examples. Loneliness and depression, poverty and rebellion. So, tandaan natin na yung bago nga lang tayo magpatuloy, yung relationship sa systems thinking, hindi palaging simple at direkta. Okay? Madalas may iba pang factors na naka-influence. But for this example, let's take two sets of variables. Okay? So, tingnan natin. Loneliness and depression. So, kung tumitindi ang loneliness, ibig sabihin ng loneliness, matinding kalungkutan at pag-iisa, maaring tumindi ang depression. So, same ang ilalagay nating level dyan kasi pareho sila ng direction. Positive yung kanilang direction. Pag bumaba ang loneliness, nabawasan yung loneliness, mababawasan yung depression. Pag tumaas yung loneliness, tataas din yung depression. So, positive yung relationship nila, same. So, ang kawalan ng makabuluhang koneksyon sa ibang tao, okay, wala akong kausap, ako lang mag-isa, nagdudulot yan ng chemical imbalance sa utak. Pwedeng magdulot ng mababang self-esteem, hopelessness, pwedeng sintomas ng depression yan. Halimbawa, yung mga matatanda na walang
kapamilya o kaibigan, mas prone sa depression. Gayunpaman, hindi lahat okay, clarify ko lang, hindi lahat na nakararanas ng kalungkutan nagkakaroon ng depression. So may iba pang dahilan ng depression tulad ng genetics at saka trauma. Ginamit lang natin tong example, okay? So pinapakita lang natin yung relationship. So punta naman tayo sa isa. Kapag tumaas ang poverty, anong mangyayari? Mas tataas din, may positive relationship sa paghihimagsik o rebellion. Bakit? Kasi yung matinding kahirapan, nagdudulot yan ng kawalan ng pag-asa. Nagdudulot yan ng galit. Nagdudulot yan ng pakiramdam na walang hustisya o walang katarungan. So, maaari ito magtulak sa mga grupo ng tao na hindi man magprotesta, gumawa ng karahasan laban sa gobyerno, laban sa sistema na sa tingin nila ay hindi makatarungan. So, positive relationship yan. Same. Okay? The more poverty, the more likely na magkaroon ng rebellion. Same. So, ano yung pinapakita dyan sa mga examples na yan? Sa mga examples na yan, unang-una, ang arrow ay nagpapakita ng direction, ng impluensya. Causal effect to causal effect. At yung S ay nagpapatunay na ang pagbabago sa causal effect ay nagdudulot ng parehong direksyon ng pagbabago sa kasudlong na causal effect. Sa madaling salita, positive yung relationship. Kung tataas yung isang causal effect, tataas din yung isang causal effect. Kung bababa ang isang causal effect, bababa din ang isang causal effect. Therefore, kapag ganon, from causal effect to causal effect na positive yung relationship, ang gagamitin nating label ay S. Example, pag tumataas ang government spending sa education, unang causal effect, tataas din ang student enrollment, pangalawang causal effect. Same ang gagamitin doon. Bakit? Kasi mas maraming pondo, maaaring magresulta ng mas maraming school facilities, slots para doon sa vouchers, para doon sa free education. So therefore, makapag-encourage ito ng mas mataas na enrollment ng mga students. O halimbawa, isa pa, kapag tumaas yung air pollution, maaaring tumaas din ang respiratory diseases, yung sakit sa baga, etc. Same, positive yung relationship nila. Bakit? Kasi yung mas mataas na level ng air pollution, nagdudulot ng mas maraming sakit sa baga, problema sa paghinga, etc. etc. So therefore, mahalagang tandaan na yung S relationship ay hindi nangangahulugan na ang cause, yun lamang yung tanging dahilan ng effect ha. Again, may iba pang factors na maaaring maka-impluwensya sa effect. Yung CLD, nagpapakita lang na, ito pinakita natin, nagpapakita lang namin ito ng isang example ng relationship. So again, from causal effect to causal effect, kung pareho sila ng direksyon, pareho silang tumataas, pareho silang bumababa, ang gagamitin nating label ay same. What about sa susunod na example? So sa example na to, papakita natin yung relationship sa pagitan ng crime at police visibility. So yung crime, yan yung mga illegal na gawain, na lumalabag sa batas, pagnanakaw, pananakit, pagpatay. Yung police visibility naman ay tumutukoy doon sa dami ng mga police na nakikita doon sa isang lugar. Dami ng mga police na nagpapatrolya, nagbabantay. So, ano ang kanilang relationship? The more crime, the more na kailangan ng police visibility. Same ang kanilang relationship. Ibig sabihin, kapag tumataas ang krimen sa isang lugar, tataas din ang pangangailangan para sa police visibility. Kung mas maraming police, kung mas maraming krimen, krimen yung iniisip ko, kung mas maraming krimen, mas maraming police ang kailangan para magpatrolya, para mag-imbestiga, para ipapanatili yung kaayusan. So, halimbawa, biglang tumaas yung pagnanakaw sa isang barangay, mentras tumataas yung pagnanakaw sa isang barangay, kailangang magdagdag ng mga pulis na nagpapatrolya para mapigilan ang karagdagang krimen at para mahuli yung mga salarin. So therefore, sa example na to, kapag ang variable is from problem to solution, same ang gagamitin natin. Kung mas malala ang problem, mas malaki ang pangailangan para sa solution. Kung mas maraming sakit,
mas maraming gamot ang kailangan. Kung mas malala ang kahirapan, mas maraming programa sa pagtulong ang kailangan. Kung mas matindi ang pollution rather, mas maigpit na regulasyon ang kailangan. So, positive relationship siya. S ang ilalagay natin. Same. Tingnan natin yung iba pang example. So ngayon, meron tayong dalawang sets o magkahiwalay na halimbawa ng same relationships. Una, investment and wealth. Pangalawa, medication and recuperation. So doon muna tayo doon sa kaliwa sa investment and wealth. Kung tumaas ang investment, pamumuhunan, tataas din yung yaman. Okay? Pag bumaba ang investment, bababa din yung yaman. Yung pamumuhunan sa mga negosyo, stocks, real estate, nagdudulot yan ng paglago ng assets at kita. So nagpapataas sa kayamanan ng isang individual or kumpanya. Pag hindi masyadong namumuhunan sa mga negosyo, stocks or real estate, bababa naman yung kayamanan o yung yaman ng isang individual o kumpanya. So ibig sabihin, positive yung kanilang relationships. Pareho silang tataas, pareho silang bababa, pareho silang kokonte, pareho silang dadami. Hindi magkasalungat yung kanilang relationship. Ngayon, dito naman sa isa, medication, gamot, at recuperation paggaling. Ano ang relationship nila? Same din. Kasi pag nagbigay ng tamang gamot sa isang pasyente, lalong tataas yung chances niya na gumaling mula sa sakit o karamdaman. So therefore, sa examples na ito, same ang relationship kapag ang direksyon is from solution to effect. Kung pareho ang direksyon ng pagbabago ng dalawa, same ang gagamitin natin dyan. Kung tataas ang intensity o dami ng solution na ibinibigay, tataas din ang intensity o dami ng effect na inaasahan. Kung bababa ang solution, bababa din ang effect. So, positive yung kanilang relationship. Ngayon, okay paulit-ulit kong sasabihin, mahalaga pa rin tandaan na yung system complex. Hindi palaging guaranteed ang effect. At maaring may iba pang factors or variables na nakaka-impluwensya doon. So, hindi rin natin dapat kalimutan na ang solution ay maaaring magkaroon ng, yung paborito nating sinasabi, unintended consequences. Unintended consequences. Ngayon, kung merong label S, meron namang label O. So, yan yung pangalawa nating adjective na ginagamit sa pagsasalarawan ng relationship. Yung O ay kumakatawan sa opposite o kabaliktarang relationship. Salungat na relationship. Anong ibig sabihin yan? Yung pagbabago sa isang variable nagdudulot ng kabaligtarang direksyon ng pagbabago sa kasudlong na variable. Kung tataas ang isang variable, bababa yung kasudlong na isang variable. Kung bababa ang isang variable, tataas naman yung kasudlong na variable. Okay, sige, tingnan natin. Okay, food to consumption. So, merong dalawang daloy ng kanilang relationship. From food to consumption, from consumption to food. Unahin natin doon sa food to consumption. Kung tataas ang dami ng available na food, halimbawa maraming ani, karaniwan tataas yung consumption o dami ng pagkain binibili. So same yon. Kapag maraming pagkain, mas maraming mabibili ang mga tao, same or positive ang relationship. Pero pag maraming kinokonsume na food, kung tumaas ang dami ng pagkain kinakain, bababa naman ang supply ng pagkain. Kung mabilis maubos ang pagkain, magkukulang ang supply, yan ay salungat na relationship or opposite. So, ang ilalagay natin dyan ay opposite. O, letter O. Kailan natin gagamitin yung O? Ito, example, from crime to safety. Halimbawa, tumaas yung crime sa isang lugar, dumami yung pagnanakaw, bababa ang safety ng mga tao. Pag bumaba naman yung crime, yung level ng crime, tataas yung safety ng mga tao. Okay. So dito, yung rate variable, yung crime,
yung state variable, yung safety. Okay. So, ibig sabihin, pag bumaba ang crime, tataas yung safety. Pag tumaas yung crime, bababa yung safety. Mas matatakot yung mga taong lumabas sa bahay o maglakad sa gabi. Okay. So, kapag ka negative state, kapag ka negative state to desired state or goal, opposite ang gagamitin natin. Kapag ka mula negative state patungo sa isang desired goal, opposite ang gagamitin natin. Yung negative state, yan ay tumutukoy sa hindi kanais-nais na sitwasyon na gusto nating baguhin. Tulad ng poverty, tulad ng disease, tulad ng pollution. Yung desired state or yung desired goal, yan naman yung tumutukoy sa kanais-nais na sitwasyon na gusto nating marating. Tulad ng kasaganaan, prosperity. Tulad ng kalusugan, health. Tulad ng malinis na kapaligiran, clean environment. So, O yung gagamitin natin doon. Pag negative state to desired state or goal. Na ang ibig sabihin nito, kung tataas ang negative state, halimbawa, tumaas yung kahirapan, bababa yung possibility na makamit ang desired state. So, kung tumaas yung kahirapan, bababa ang posibilidad na maging masagana ang mga tao. At kung bababa ang negative state, say, bumaba yung antas ng kahirapan, tataas naman yung posibilidad na makamit yung desired state. So, tataas yung posibilidad na maging masagana yung mga tao. So, ano yan? Opposite lagi yan. Negative state to desired state or goal. Halimbawa, kung ang negative state ay national debt, utang ng bansa, at ang desired state ay economic growth, paglago ng ekonomiya. So, pag mataas ang utang ng bansa, mababa ang economic growth. Kung mababa ang utang ng bansa, mas mataas yung chances na tumaas ang economic growth. So, opposite yung kanyang relationship. Negative ang relationship. O another example. So, ito pa ang isang halimbawa ng opposite relationship. Okay? Kung titingnan natin yung relationship ng crime sa police visibility bilang isang intervention. Ibig sabihin, ang police visibility, yun yung intervention na ginagawa natin para sa crime. Yung crime, yung problem. So, kung titingnan natin, pag mataas ang police visibility, more than likely, bababa ang crime. Pag mababa ang police visibility, more than likely, tataas yung crime. Okay. So, mas maraming pulis sa kalsada, maraming pagkakataon o maaaring mapigilan yung paggawa ng krimen. So, kung mababa naman yung police visibility, tataas yung crime rate. Dahil mas magiging madali para sa mga kriminal na kumilos nang wala nakabantay. So, pagka ganito, opposite yung ilalagay natin. Anong ibig sabihin nun? Opposite kapag ka from solution to problem. Opposite pag from solution to problem. Bakit? Kasi yung solution, nababawasan niya yung problem. Meron silang negative relationship. Pag tumaas yung isa, bababa yung isa. Pag bumaba yung isa, tataas yung isa. Kung tataas ang effectiveness ng isang solution, bababa ang problem. Kung bababa ang effectiveness ng isang solution, tataas ang problem. Say for example, kung tataas ang effectiveness ng vaccination, bababa yung disease. Kung marami na babakunahan, kukunti ang magkakasakit. So, meron silang inverse relationship. Meron silang opposite relationship. Ano pang example? Kung tataas ang effectiveness ng traffic management system, yun yung solution ha. Bababa yung traffic congestion. Yun yung problem. Kung mas maayos ang sistema ng traffic, mas mabilis ang daloy ng mga sasakyan. O ano pa? Kung tataas ang effectiveness ng education, yun yung solution sa poverty, inaasahan na yung poverty level bababa. So, kung mas marami yung kapag-aaral, mas maraming oportunidad sa pagtatrabaho. So, yan yung solution to problem, opposite or O, yung gagamitin natin. Ngayon, subukan natin. Ayan, subukan natin siya. Kung ang presyo ng gasolina ay tumataas, yung pasahe, ano kaya? I-connect nyo. Ayan. So, that's the first. Second, kung ang kagubatan ay nababawasan, yung tirahan ng mga hayop or natural habitats,
Ano kayang relationship yan? So, i-connect nyo. Okay. Isa pa. Kung mas marami ang benta, blank profit. Okay. I-connect nyo. Kung mas nababawasan ang capacity, ano kaya ang nangyayari sa production? So, connect. Okay, connect nyo yan ha. Ano pa? Kapag ang presyo ng gasolina tumataas, ang paggamit ng mga pribadong sasakyan, anong nangyayari? Connect. Anong relationship nila? Kapag ang resources nababawasan, yung immigration, ano kayang nangyayari? Anong relationship? Same or opposite? Kapag ang resources ay nababawasan, yung emigration, anong nangyayari doon sa emigration? Same or opposite? Ano pa? Mas maraming kita, anong nangyayari sa loss? Sa pagkalugi? Okay, ipaliwanag nyo, sabihin nyo, tukuyin nyo kung anong relationship. Pag mababa o mas nababawasan ang consumption, yung savings kaya, ano nangyayari doon? Ano ang kanilang relationship?